May mga kwento sa baryo na ayaw ng pag-usapan. Mga gabing may kumakatok, mga nilalang na bumubulong sa dilim, at mga kasalanang tinatago ng dasal. Pero dito, hindi ka lang makikinig. Mararamdaman mo maligayang pagbalik sa Aswang Confessions, kung saan bawat kumpisal ay hindi laging sa pari mo maririnig. Ako si Rico, 21 taong gulang, panganay sa 3 magkakapatid. Lumaki ako sa Candaba, Pampanga. Isang bayan na nililibot ng palayan, ilog, at mga alamat. Sa araw, payapa. Pero pagdating ng gabi, may ibang katahimikan. Yung tahimik na parang may nakikinig. Noong gabing yun, basang-basa ang paligid. Galing ako sa poso, nag-iigib para sa hapunan. Pabalik ako sa bahay nang may narinig akong kaluskos mula sa kalsada. Akala ko pusa lang, pero may boses. Mahina, paos, parang galing sa lalamunang pagod. Anak, pwede bang makisilong? Paglingon ko, may matandang babae. Nakayuko, basang-basa ang buhok. May dalang sako at mga dahon na nakasabit sa bayong. Nakasuot ng lumang barong na parang naluma sa ulan. Sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita ko ang mga kamay niyang nangingitim sa dulo ng kuko. Tahimik lang ako. Tumango. "Diyan ho sa bahay namin," sabi ko. Sabay turo sa lumang bahay naming gawa sa kahoy. Pagdating namin, si nanay agad ang sumalubong. May hawak siyang tabo ng mainit na tubig at kahit nag-aalangan, pinatuloy niya ang matanda. "Malamig ang ulan, inang," sabi niya. "Magpainit po muna." Ngumiti ang matanda, mabagal, parang pinipilit. "Salamat, anak. Ako si Chon. Naglalako ng gamot at dasal. Para sa may sakit. At para sa mga kaluluwa, tahimik kaming 3. Si tatay napatingin sa akin. Parang nagtatanong kung saan ko naman nakita atong nilalang na to. Pero tumango lang siya. Ganun si tatay. Naniniwala sa hiwaga, pero ayaw pag-usapan. Habang kumakain kami, nagkwento si Aling Chion tungkol sa mga halamang gamot. Tsaang gubat, sambong, luya, mga ugat ng puno na pangontra raw sa masamang espiritu. Ang boses niya, mabagal, parang dasal. Pero minsan, may mga salitang hindi ko maintindihan. Parang Latin, o baka iba pa. Pag nagkasakit ang bata, sabi niya, huwag agad sa ospital. May mga karamdaman na hindi nababasa ng mata, kundi ng kaluluwa. Napatingin si nanay sa akin, saka tumango lang. "Oo nga, inang. Ganun din ang sabi ng lola ko dati." Pero nang tumingin ako sa ilalim ng mesa, nakita kong ang mga paa ng matanda ay hindi nakadikit sa sahig. Hindi ko alam kung anino lang ng kandila o ako lang ang inaantok. Pero nung pumikit ako, nakakita ako ng bakas ng tubig na parang mula sa paa, pero walang putik. Kinagabihan, inihanda ni nanay ang banig sa silong. Doon muna raw matutulog si Aling Sion. Malamig daw kasi sa labas. Habang pinapatay ni tatay ang ilaw, narinig kong bumubulong si nanay ng dasal. "Bahala na ang Diyos," sabi niya. "Kung galing siya sa kabutihan, makikinabang tayo." Pero nang humiga na ako, may narinig akong mahina, parang hunin ang hangin, pero may tono ng pag-iyak. Lumalabas mula sa silong. Dahan-dahan akong bumangon. Pinuksan ko ng bahagya ang pinto. Ang sahig, malamig. May amoy na parang pinagsamang insenso at dugo. Nang sumilip ako sa silong, wala akong nakita. Maliban sa isang kamay na dahan-dahang dumudulas pabalik sa ilalim ng banig. Kinabukasan, wala na si Aling Sion.
Bukas ang bintana. May mga patak ng tubig sa sahig. At sa gilid ng kama, may iniwang maliit na dahon na tuyo. May mga marka ng dugo. Siguro umalis na, sabi ni nanay. Pilit na kalmado. Pero nakita ko ang mga mata niya. Nagtatago ng takot. Nang hapon na yon, may dumating na kapitbahay. Umiiyak. Nanginginig. Yung anak namin, si Jojo, nawawala. Huling nakita, may matandang babae daw na nag-aalok ng gamot. Tahimik kami lahat. Hanggang sa gabi, walang gustong magsalita. Pero bago ako pumikit, narinig ko ulit ang boses na iyon. Paos, pabulong, mula sa labas ng bintana. Anak, may gamot ako para sa takot. Para sa... May mga nag-aalok ng tulong na hindi kapalit ng pera, kundi ng kaluluwa. At kapag gabi na, minsan, hindi na nila kailangan kumatok. Kinabukasan, parang walang nangyari. Si nanay naglalaba, si tatay nag-aayos ng bubong, at ako naman, tahimik lang. Pinagmamasdan ang labas ng bintana pero sa isip ko, hindi na ako mapakali. Yung boses ng matanda, paulit-ulit kong naririnig sa loob ng ulo ko. Anak, may gamot ako para sa takot. Kinagabihan, mabilis akong nakatulog dahil sa pagod. Pero sa panaginip ko, bumalik ako sa silong. Mainit ang hangin, amoy alimuom, at may liwanag ng kandila sa gitna ng kwarto. Nakaupo roon si Aling Sion, nakayuko, parang may hinahaplos sa sahig. Nang lumapit ako, nakita kong hindi kamay ng tao ang gumagalaw. Mahahaba ang daliri, nangingitim ang kuko, at ang hinahaplos niya, hindi banig, kundi ulo ng bata. Ang bata, walang muka. May sugat sa leeg, at sa bawat hagod ni Aling Sion, parang tinatahi niya ng mga dahon at ugat ang balat nito. Hindi ako makasigaw. Ang katawan ko parang nakapako. Pero nang tumingin siya sa akin, biglang nagdilim ang paligid. Anak, sabi niya sa boses na mabagal, parang galing sa ilalim ng lupa. Huwag kang matakot sa mga patay. Ang dapat mong katakutan ay yung mga buhay na ayaw mamatay. Nagising ako. Basang-basa ang damit ko sa pawis. At sa paanan ng kama, may isang dahon ng sambong, tuyong-tuyo, at may bahid ng dugo. Kinabukasan, maaga pa lang, dumating si nanay galing palengke. Pagpasok niya, inabot niya sa akin ang isang papel na binasa ng ulan. Anak, sabi niya, ito raw ang pinapabigay ng matandang nakita nila sa kanto. Sabi niya, para sa atin daw ito binasa ko. Mga titik na parang hindi ko maintindihan, paikot-ikot, parang mga simbolo. Pero sa gitna ng papel, may nakasulat sa maliliit na letra. Hindi lahat ng tulong ay mula sa Diyos. Tumigil ako. Tumingin kay nanay. Ma, kilala mo ba talaga yung matandang yun? Humiling siya. Hindi, pero mabait naman siya kahapon, di ba? Di ba? Ngumiti si nanay ng pilit, pero sa mga mata niya, may pag-aalinlangan na rin. Gabi ulit, tahimik sa bahay, tulog na si tatay at mga kapatid ko. Pero ako, gising pa rin. Nakahiga, nakatingin sa kisame. Hangin lang ang gumagalaw. Hanggang may narinig akong tunog mula sa labas. Mahina, parang may humahaplos sa dingding. Dahan-dahan akong bumangon. Lumapit ako sa bintana. At doon, sa dilim ng bakuran, may nakita akong anino. Nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Babaeng may puting buhok. Nakayuko. Parang may kinakain. Hindi ko makita ng malinaw, kaya kumuha ako ng flashlight. Nang itutok ko, biglang gumalaw. Tumigil ako sa paghinga. Ang liwanag, tumama sa mukha niya. At doon ko nakita, si Aling Sion. Pero, ang mukha niya ngayon, parang natunaw. Balat na parang kandilang lumalambot. Mga mata niyang wala ng itim, puro puti na lang. Ngumisi siya, mabagal, tapos tumuro sa akin. Anak, halika, may gamot ako para sa'yo. Nabitawan ko ang flashlight. Tumakbo ako papunta sa kwarto ni tatay. Nanginginig, halos di makasalita. Pa, si Aling Sion, nandun sa labas.
Agad siyang bumangon, sinilip ang bintana. Pero wala na. Hangin lang at ugong ng mga kuliglig. Kinabukasan, wala akong ganang kumain. Si tatay nagtanong, "Sigurado ka bang hindi ka na naginip?" Pero bago ako sumagot, may kumatok sa pinto. 3 beses lang. Tok, tok, tok. Pagbukas ni nanay walang tao. Pero may iniwang sako sa labas. Puno ng mga tuyong dahon at isang maliit na bote. Sa loob ng bote, may laman na parang dugo. Minsan ang panaginip ay babala. Pero paano kung yung panaginip ay hindi sa'yo, kundi sa taong matagal nang patay? Kinabukasan, maagang nagising si nanay. Hawak pa rin niya yung sako na naiwan sa labas. Wala nang gustong humawak. Tahimik kaming lahat sa mesa. Habang nilalabas niya ang laman isa-isa. Mga dahon, tuyo na parang sinunog. May mga ugat ng halaman na may bahid ng dugo. At sa gitna ng lahat, yun ang bote. Maliit lang, kasing haba ng daliri. Pero ang laman, parang hindi ordinaryo. Mapula, malapot, at sa ilalim ng liwanag, may mga mumunting bula na parang humihinga. "Baka herbal," sabi ni tatay. Pilit na kalmado. Pero nakita ko ang kamay niya, nanginginig. Kinuha ni nanay ang bote, sinuri. Ang sabi ni Aling Sion, gamot raw para sa takot. Tumigil siya, napatingin sa akin. Parang alam niyang ako ang dapat uminom. "Wag ma," sabi ko. Hindi natin alam kung ano yan. Pero bago pa siya makasagot, biglang kumidlat sa labas. Sandaling lumiwanag ang paligid at doon namin nakita may aninong dumaan sa labas ng bintana. Isang matandang babae, basang-basa sa ulan. Ngumiti at naglaho. Pagkatapos noon, halos hindi na kami lumabas ng bahay. Si tatay naglagay ng krus sa bawat pinto. Si nanay nagdadasal habang umiikot, hawak ang bote ng asin. Pero kahit anong dasal, may kung anong presensya pa ring hindi umaalis. Tuwing gabi, may naririnig akong mga yabag sa bubong. Minsan, may kumakaluskos sa silong. At minsan, amoy gamot na naman ang hangin. Sa 3 gabi, habang nagkukulong kami sa kwarto, may narinig akong lagaslas ng tubig mula sa likod bahay. Naisip ko, baka ulan lang. Pero nang tumingin ako sa bintana, walang ulan. Ang lagaslas, nanggagaling sa balon. Dahan-dahan akong lumabas, tahimik. Malamig ang simoy, parang humahaplos sa batok. Paglapit ko sa balon, may nakita akong bote na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Parehong bote. 2 na sila. Nang hawakan ko, biglang lumamig ang paligid. May humawak sa pulso ko. Mahigpit. Paglingon ko, si Aling Sion. Basang-basa, nakayuko. At mula sa ilalim ng sombrero niya, kita ko ang balat niya. Kulubot pero parang may mga ugat na gumagalaw. "Anak," sabi niya. "Mabagal, halos bulong. Yan ang gamot sa kaluluwa mo. Huwag mo kong tanggihan." Nabitawan ko ang bote. Tumakbo ako pabalik ng bahay. Hingal, nanginginig. Sinara ko agad ang pinto. Pero naririnig ko pa rin yung boses sa labas. Mahina, parang umaawit ng dasal. Sa dilim, nag-uugat ang takot. Kinabukasan, tahimik si tatay. Hindi na siya pumasok sa trabaho. Ang mga mata niya, namumugto, parang walang tulog. "Anak," sabi niya, "may dumating kaninang madaling araw. Matandang babae, humingi ng pagkain. Binigyan ko, tapos bigla siyang nagdasal. Pag alis niya, biglang nangisay ang mga manok sa likod bahay. Napatigil si nanay. Tumakbo siya sa likod. At nang sumunod ako, halos mamilipit ako sa nakita ko. 4 na manok na nakatiyaya. Punit ang tiyan. Pero walang patak ng dugo. Sa gitna nila, may bote na naman. Sa pagkakataong yon, bukas na ang takip. At amoy na amoy ang gamot. Matamis, mabigat, parang amoy ng nasusunog na balat. Hindi na ako nakatiis. Kinuha ko ang bote at itinapon sa apoy ng kalan. Umusok yun. Sabay tunog na parang huminga. Tapos katahimikan.
Pero sa dilim ng bintana, may boses na bumulong. Anak, bakit mo sinira ang gamot ko? Ang gamot ay para sa paggaling. Pero sa maling kamay, nagiging sumpa. At minsan, kapag sinunog mo ang sumpa, may kapalit. Pagkatapos ng gabing yon, parang biglang tumigil ang hangin sa bahay. Walang ulan, walang kulog. Pero ang hangin parang ayaw pumasok. Kahit yung mga dahon sa labas, hindi na gumagalaw. Ako lang ang gising. Nakatitig sa kisame, habang ang katawan ko ay parang nilalamig sa loob. Paulit-ulit sa isip ko ang boses ni Aling Sion. Bakit mo sinira ang gamot ko? Kinabukasan, paglabas ko sa bakuran, may amoy na agad na sumalubong, malansa, parang nabubulok na karne. Paglingon ko, may isa pang bote sa may lupa. Basag na ito. At sa paligid nito, may mga langgam na parang naglalaban-laban, parang nasusunog habang gumagapang. Tinawag ko si tatay. Lumapit siya, tahimik lang, hawak ang rosaryo. Huwag mong gagalawin, sabi niya. Tingnan mo to. Itinuro niya ang bakod. May mga bakal na parang nalusaw, at sa bawat bitak nito, may dumidikit na manipis na likido na kulay dugo. Hindi ko na kinaya ang amoy. Ma! Sigaw ko. May nangyari na naman dito. Tumakbo si nanay papalapit, dala ang asin at tubig na may bawang. Pinuhusan niya ang bote, pero imbes na mawala, umusok. At mula sa usok, may maliit na boses na parang humalakhak. Pag may sinira kang hindi mo naiintindihan, may kapalit yan. Hindi kami nag-usap maghapon, pero sa mga mata ni tatay, ramdam kong may takot na hindi niya masabi. Sa hapunan, si nanay tahimik lang, hanggang sa biglang magsalita siya, mahina. Kanina, may bata raw na nawala sa kabilang baryo, sabi niya. Bago nangyari ayon, may matandang babae na nakitang nag-aabot ng gamot. Tumigil ang lahat, walang kumilos. Nang gabi na, nag-decide si tatay na manatili kaming lahat sa isang kwarto. Isinara ang mga bintana, binuhusan ng bawang ang pinto. Hindi na to normal, sabi niya. May ginagalaw tayong hindi natin alam. Bandang 12:00, habang natutulog si nanay at mga kapatid ko, narinig ko ulit ang tunog ng kaluskos sa labas. Hindi mga yabag ng tao. Parang paghila ng matigas na bagay sa lupa. Tapos, sumunod ang amoy. Yung parehong amoy ng boteng nasunog. Tumayo ako. Lumapit ako sa bintana, dahan-dahan. Sa ilalim ng buwan, may isang figura na nakahandusay sa gitna ng bakuran. Isang kalabaw. Patay. Bukas ang tiyan, walang laman. Sa loob nito, may nakabaon na isang bagong bote. Ngayon, may tatak na sa label, nakasulat. Para kay Rico. Nalaglag ang laman ng tiyan ko sa takot. Tumakbo ako pabalik. Isinara ang bintana. At itinakip ang rosaryo sa dibdib ko. Paglingon ko, si tatay gising na. Anak, sabi niya. Nakita ko na rin siya. Mahina ang boses niya pero buo. Yung matanda, hindi na siya basta tao. Anong gagawin natin? Tanong ko. May kapalit na tayo anak, sagot niya. Ang tanong, kung sino? Kinabukasan, wala si tatay. Iniwan niya lang ang rosaryo sa mesa at ang isang pirasong sulat. Kung may maniningil sa atin, ako na lang ang babayad. Nabura ang lahat ng tinig sa bahay. Si nanay umiyak habang tahimik lang ang hangin sa labas. At sa gabi, unang beses kong narinig ang tunog ng mga pakpak sa itaas ng bubong. Hindi manok, hindi ibon. Mas malaki, mas mabigat. At sa gitna ng dilim, may boses na bumulong sa akin. Rico, nakita ko na ang kapalit mo. May mga utang na hindi pera ang kabayaran. Kapag ang hinihingi ay buhay, paano ka tatanggi? Kinabukasan, wala pa ring balita kay tatay. Walang nagsabi kung saan siya pumunta. Walang nagpaalam.
Walang iniwan kundi yung amoy ng alak at rosaryo na basa sa pawis. Sa gabi, habang nakaupo ako sa may bintana, naramdaman ko ulit yung bigat ng paligid. Hindi hangin yun, parang presensya. Parang may nakamasid mula sa dilim. May tunog ng pakpak. Mabagal sa una, tapos biglang mabilis, paikot sa bubong. Tapos biglang titigil, parang naghihintay. Bulong ko. Naririnig mo ba yun? Tahimik. Pero mula sa sulok ng kwarto, si nanay, gising na rin. Hawak niya ang crucifix, mahigpit. "Huwag kang lalabas," sabi niya. "Huwag kang magpapatinag, Rico." Sinunod ko siya. Pero sa labas, narinig kong may gumalaw sa pinto. Marahan. Parang mga kuko na humahaplo sa kahoy. Saka nagkaroon ng boses, pamilyar. "Rico, anak." Tumayo ang balahibo ko. Boses ni tatay. "Rico, buksan mo to. Ako to, anak." Gusto kong sumigaw. Gusto kong maniwala. Pero may kung anong mali sa tono. Mababa, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Tumingin ako kay nanay. Umiling siya. Mahina lang, pero malinaw. Hindi namin binuksan ang pinto. Hanggang sa may kumalabog. 3 beses. Malakas. Tapos, katahimikan. Umaga na nang bumalik ang ingay ng mga ibon. Pero yung bubong namin, may mga gasgas. Mahahaba, parang hinagod ng matulis na kuko. Sa bakuran, may dugo. At sa gitna ng dugo, isang pirasong damit ni tatay. Tinakbo ko ang barangay. Pero sabi nila, walang nakitang lalaki. Walang nakitang anuman. Ang sabi lang ng isa, matagal na raw nilang naririnig yung tunog ng pakpak sa tuwing may nawawala. Saka yung amoy ng nasusunog na karne. Pagbalik ko sa bahay, tahimik si nanay. Wala na siyang luha. Parang tanggap na niya. "Alam ko na kung ano yung matanda," sabi niya. "Hindi siya basta aswang. Isa siyang taga-singil. Tanong ko. Yung mga nilalang na kinukuha ang kapalit ng mga taong gumamit ng kanyang gamot. Hindi siya pumapatay. Kumukuha lang ng dapat bayaran. Pero wala naman kaming kinuha. May kinuha ang tatay mo, Rico." Sabay tumingin siya sa mesa. Nandoon pa yung bote. Basag na ulit. At may sulat na nakasulat sa gilid. Isa pa. Kinagabihan. Wala na akong tulog. Bawat kaluskos, bawat ihip ng hangin, parang paalala na may nakatingin. At nang tuluyan kong mapikit, bigla akong nagising sa tunog ng bubong. Ngayon, mas malakas, mas mabilis. Pagtingin ko sa kisame, may anino, mahaba, nakalawit ang mga kuko, at may pakpak na kasing itim ng gabi. At sa isang iglap, bumagsak ang isang piraso ng buhok mula sa kisame. Hawak ko ito. Mahaba, kulay abo, at may amoy ng usok. Narinig kong bumulong ang hangin. Hindi pa tapos, Rico. Sa bawat utang ng dugo may singil na darating. At minsan, ang kumakatok ay may mukha ng kakilala. Simula nung gabing yon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Bawat pagtiklop ng oras, parang binibilang ko kung ilang sandali na lang bago bumalik ang pakpak. Si nanay, halos hindi na rin kumain. Pinapanood lang niya ang pinto. Hawak pa rin yung crucifix na galing pa sa lola ko. Tuwing maririnig niya ang hangin, titingin siya sa kisame. Parang inaantabayanan kung sino na naman ang kukunin. Isang hapon, may kumatok sa pinto. Mahina lang, 3 beses. Tok, tok, patok. Nanlamig ako. Tumingin si nanay sa akin. "Wag," sabi niya. "Baka siya na yan." Pero may boses mula sa labas. "Magandang hapon po. Humihingi lang po ako ng tubig." Boses ng babae. Matanda. Pero hindi yung tono ng dati naming kapitbahay. May gasgas. May bigat. Tumingin ako kay nanay. Tahimik lang siya. Pinagpapawisan kahit malamig. "Rico," sabi niya, "pakikuha mo yung asin." Ginawa ko. Pero nang humakbang ako palapit sa pinto, narinig ko yung tunog ng paghinga sa kabila. Mabagal, malalim. Hindi pang tao. "Hindi mo na kailangan ng tubig,"
Sabi ni nanay. Umalis ka na. Tahimik. Tapos may tawa. Mahina. Parang sinadyang iparamdam. Hindi pa bayad ang utang, Aling Nora. Parang humigop ng hangin ang paligid. Tumigil ang ulan. Tapos, blag. May tumama sa bubong. Mabigat. Umuga ang bahay. Rico, takbo sa kwarto. Hinila ako ni nanay. Isinara niya ang pinto at ipinako mula sa loob. Pero naririnig namin sa labas. Parang may humahaplos sa dingding. Paikot. May kuko. May boses. Rico, huwag kang matakot. Ang tatay mo ligtas na. Basta sumama ka lang. Napakapit ako sa kamay ni nanay. Pero sa gilid ng mata ko, nakita kong bumukas ang isang maliit na siwang sa dingding. At sa loob nun, may matang pula. Hindi kumukurap. Nakangiti. Hindi na namin alam kung anong oras na yon. Pero may kumalansing sa labas. Parang mga bote na nagbabasagan. Lumabas si nanay sandali, dala ang krus. Pagbalik niya, maputla na siya. Nawala na yung mga bote, sabi niya. Pero may iniwan siya. Inilapag niya sa mesa ang isang papel. Luma, kulay abo. Nakasulat sa tinta na parang dugo. Ang utang, hindi sa dugo lang, kundi sa anak na bura ang boses ko. Wala akong nasabi, pero alam kong ramdam niya. Ako ang tinutukoy. Hindi ko siya ibibigay, sabi ni nanay. Mahina, pero buo. Hindi habang may Diyos. Kinagabihan, habang tahimik na naman ang bahay, biglang bumukas ang bintana. Walang hangin, walang ulan. Pero pumasok ang amoy ng usok at nasusunog na buhok. At mula sa kisame, bumaba ang anino, manipis, parang usok, pero may anyo ng matanda. Hindi mo pwedeng labanan ang kasunduan, Nora. Hawak ni nanay ang krus, sabay sigaw. Diyos ang tanggulan namin. Sumiklab ang liwanag. Kasabay ng sigaw ng matanda, hindi tao, hindi hayop. Isang alulong na nagpagalaw sa lahat ng bubong ng baryo. Pagmulat ko, wala na si nanay. Ang naiwan lang, ang rosaryo at abo sa sahig. Sa laban ng tao at dilim, may panalangin pero hindi laging sapat, lalo na kung ang utang ay isinulat na sa pangalan mo. Lumipas ang 2 araw matapos mawala si nanay. Tahimik ang bahay, parang walang gustong pumasok na liwanag. Ang mga kandila, kahit patay, amoy pa rin ang usok. Parang may naiwan. Hindi ako lumalabas. Hindi na rin ako kumakain ng maayos. Pinipilit kong paniwalaan na baka bumalik si tatay o si nanay. Pero sa bawat patak ng ulan, naririnig ko yung boses ng matanda. Minsan sa dingding, minsan sa hangin, minsan sa loob ng utak ko. Hindi mo kailangang magdusa, Rico. Pwede mong tapusin to. Nang gabing yun, may kumatok ulit. Hindi malakas. Isang beses lang tok. Hindi ko binuksan. Pero may liwanag na pumasok sa ilalim ng pinto. Kulay dilaw, parang apoy, pero malamig. Rico, sabi ng boses, hindi mo kailangang mamatay. Pwede kitang tulungan tumigil ang tibok ng puso ko. Tinakpan ko ang tainga ko, pero naririnig ko pa rin siya, diretso sa loob ng ulo ko. Lumabas ka. Wala nang natitirang utang kung papayag ka. Dahan-dahan akong tumayo. Lumapit sa pinto, at doon ko siya nakita sa siwang. Yung mukha ng matanda. Ngayon, malinaw. Kalahating tao, kalahating abo. Ang mata, kulay itim na may apoy sa loob. Ang balat, parang nabubulok, pero buhay. Anong gusto mo sa akin? Tanong ko. Hindi ako sumisigaw. Pagod na ako sa takot. Ngumiti siya. May kapalit ang bawat buhay, anak. Pero pwede kang mamili. Paano? Kung gusto mong mabawi ang nanay mo, kung gusto mong bumalik si tatay mo, isuko mo lang ang sarili mong pangalan. Hindi ko agad naintindihan. Anong ibig mong sabihin? Inabot niya ang kamay niya. Tuyong-tuyo, parang balat ng kahoy. Sa palad niya, may maliit na papel. At sa papel,
Nakasulat ang Rico. Pirmahan mo lang at lahat ay babalik, umiling ako. Hindi ko gusto ng tulong mo. Sigurado ka? Ngumiti siya saka itinaas ang kamay. Biglang bumukas lahat ng kandila sa bahay, sabay-sabay. At sa bawat sindi, nakita ko silang dalawa. Si tatay at si nanay. Nakatayo sa likod ng matanda. Pero walang muka. Puti lang, walang mata, walang bibig. Kung ayaw mo, sila ang kukunin ko muli. Lumapit ako, nanginginig. Bakit mo to ginagawa? Tinuturuan lang kitang magbayad, anak. Bago ako makagalaw, naramdaman kong lumamig ang hangin. Mabilis. Pumasok siya sa loob. Hindi na dumaan sa pinto. Parang usok na humalo sa dilim. Hinawakan niya ang balikat ko. Malamig na parang yelo, pero mabigat. Pag ayaw mong pumirma, sabi niya, ang pangalan mo, kukunin ko pa rin. Napaatras ako, pero sa likod ko, may kamay na humawak. Malalambot, pero wala nang init. Paglingon ko, si nanay. Ngayon, may mukha na ulit, pero nakangiti at umiiyak ng dugo. Anak, bulong niya. Sumama ka na. May mga alok na hindi mo kailangang tanggapin. Pero kapag pamilya na ang kapalit, kaya mo bang tumanggi? Kinabukasan, mag-aalas 5 na ng umaga nang magising ako. Walang araw. Walang tunog ng manok o ibon. Ang buong paligid parang nakalubog sa usok. Hindi ko alam kung panaginip pa ba yung nangyari kagabi. Yung matanda, yung papel, yung mga muka ng mga magulang ko na walang mata. Pero may iniwan sa mesa. Isang bote. Malinis, pero may laman na itim na likido. Sa gilid ng bote, nakasulat, para sa pagpirma. Tiningnan ko mabuti. May papel na nakabalot sa ilalim. At doon ko nakita yung pangalan ko, Rico de la Cruz. Nakasulat ng dugo. Sinubukan kong sunugin, pero kahit apoy ng kandila, hindi kumapit. Parang may humaharang, parang binabantayan. Sa labas, narinig ko ang mga yapak ng mga kapitbahay. Pero mahina, parang mga alingaw-ngaw lang ng mga taong matagal nang wala. Walang malinaw na muka. Mga anino lang. Dumadaan sa labas ng bintana, paulit-ulit. Paikot sa bahay. Nang dumilim, bumalik ang boses. Mas malakas. Rico, hindi mo na kayang tumakbo. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Minsan sa kisame. Minsan sa sahig. Minsan, sa loob mismo ng dibdib ko. Isang lagda lang, sabi ng boses. Isang lagda at tapos na ang paghihirap mo. Pero sa tuwing lalapit ako sa bote, may malamig na hangin na parang humahawak sa kamay ko. Pinipigilan. At sa salamin, nakikita ko ang sarili kong mata. May itim na bilog sa gitna. Unti-unting lumalaki. Gusto kong tumakbo palabas. Kaya binuksan ko ang pinto. Pero paglabas ko, hindi na baryo ang nasa harap ko. Madilim na parang gubat. At ang lupa, basa, parang may dugo. May mga kandila sa magkabilang gilid ng daan. At sa dulo, siya, ang matanda. Ngayon, buo na ang anyo niya. May mahabang buhok na kulay abo. At sa bawat hakbang niya, may abo na nahuhulog sa lupa. Rico, sabi niya, hindi kita kalaban. Ako ang magtatapos ng sakit mo, hindi ko kailangan ng tulong mo. Talaga ba? Ngumiti siya. At mula sa likod niya, lumabas si tatay. Mukhang buhay. Ngumiti sa akin. Anak, sabi ni tatay, tama na. Pagod na kami. Tapusin mo na nanigas ang katawan ko. Hindi ito totoo. Ang totoo, sabi ng matanda, ay ang hindi mo kayang tanggapin na ang buhay mo, matagal ng kapalit ng buhay nila. Bumigat ang paligid, pumula ang langit. At sa lupa, may mga kamay na lumalabas, kumakapit sa paa ko. Parang hinihila ako pababa. Pirmahan mo na, anak, sabi ng matanda. Huwag mo na silang paalisin ng walang kabayaran. Hinawakan ko ang bote. Bumubulong ito. Parang maraming boses sa loob. May mga iyak. May mga sigaw. Lahat ng tunog ng mga kaluluwang.
nakulong sa pagitan ng panalangin at sumpa. Pirmahan mo na. Pero bago ko ibaba ang kamay ko sa papel, narinig ko ang isang pamilyar na tinig. Mahina pero malinaw. Rico, wag. Si nanay. Hindi na siya multo. Hindi rin anino. Nakatayo siya sa gitna ng usok at sa kamay niya hawak ang rosaryo. Hindi lahat ng utang kailangang bayaran ng buhay, sabi niya. May mga kasunduang mas mabuting sirain. Humakbang ako pa atras. Ang bote nahulog sa lupa, nabasag. At mula rito, lumabas ang mga sigaw, mga boses na parang gustong tumakas. Sumigaw ang matanda. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ngunit huli na. Ang abo sa paligid, nag-iba ng kulay, naging puti. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming gabi, pumasok ang liwanag ng araw. Kapag ang dilim ay sanay na sa utang ng dugo, minsan, kailangan mo lang sabihin ang salitang ayoko na at doon lang siya natatapos. Pagmulat ko, magaan na ang paligid. Wala nang abo, wala nang usok. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may araw na ulit. Pero kahit maliwanag na, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga nangyari. Ang amoy ng nasunog na lupa, ang mga bakas ng kandilang natunaw, at ang tahimik na bahay na dati puno ng tawanan. Lumabas ako ng bahay. Ang mga kapitbahay, tahimik. Walang nakapansin sa pagkawala ko ng 2 gabi. Para bang wala talagang nangyari. Pero sa bawat mata ng mga taong dumadaan, may halong pagkilala. Parang alam nila kung saan ako nanggaling. Parang nakita nila kung sino ang nakasama ko sa dilim. Sa gilid ng kalsada, nakita ko yung rosaryo ni nanay. Maayos na, malinis. At sa isang dahon ng saging malapit doon, may nakasulat sa abo. Hindi lahat ng kasunduan ay kailangang tuparin. Kinuha ko yun at nang hawakan ko, parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Pero hindi na nakakatakot. Parang paalala lang. Tahimik na pagpapaalam. Pag-uwi ko, inayos ko ang mesa. Tinanggal ko lahat ng bote, ng kandila, ng papel. Tinapon ko sa hukay sa likod ng bahay. At bago ko tinakpan ng lupa, nagdasal ako. Para sa lahat ng kaluluwang nadamay, sabi ko, patawarin mo sila, Panginoon. Habang sinasabi ko, yun, may naramdaman akong init sa balikat ko, parang kamay. Paglingon ko, wala naman. Pero sa hangin, may amoy ng insenso. Amoy ni nanay. Lumipas ang ilang araw. Unti-unti, bumalik ang ingay ng baryo. Mga bata, tumatakbo sa kalsada. May naglalako ng tinapay. May nagbabanlaw ng labada sa ilog. Normal ulit. Pero hindi na ako. Tuwing gabi, bago matulog, nakatingin lang ako sa kisame. At minsan parang nakikita ako sa gilid ng paningin ko ang anino ng matanda. Nakaupo sa may bintana, tahimik, walang galaw. Hindi na siya nakakatakot, parang bantay na lang. O baka alaala. Isang gabi, habang nakahiga ako, narinig kong may kumatok. Isang beses lang, tok. Hindi ako natakot. Lumapit ako. Binuksan ko ang pinto. Walang tao. Pero sa lupa, may nakalagay na maliit na bote. Malinis, walang laman. At sa ilalim, may papel. Nakasulat. Tapos na. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon, nakahinga ako ng maluwag. At habang sinasara ko ang pinto, narinig kong bumulong ang hangin. Salamat, Rico. Sa dulo ng lahat ng bangungot, may umagang bumabalik. Pero ang mga alaala ng dilim, hindi talaga umaalis. Nananatili lang sa gilid ng liwanag. Lumipas ang ilang linggo. Tahimik na ulit ang buhay ko. Pero sa bawat tahimik na gabi, parang may gustong kumatok muli. Hindi sa pinto, kundi sa konsensya. Kaya nagpasya akong magpunta sa simbahan. Yung luma sa tapat ng palengke, kung saan laging amoy insenso at luma ang upuan. Doon ko naisip, panahon na siguro para mangumpisal. Pagpasok ko, madilim sa loob. Ilang kandila lang ang nagbibigay ng liwanag. Tahimik.
maliban sa mga yabag ng mga taong nagdarasal sa likod. Pumila ako sa kumpisalan. 1, 2, 3, hanggang ako na ang sunod. Bless me, Father, for I have sinned. Sabi ko mahina. Matagal na po mula nang huli akong mangumpisal. Tahimik ang pari. Tanging tunog ng paghinga niya ang maririnig. Hanggang sa sinabi niya, "Ano ang kasalanan mo, anak?" Huminga ako ng malalim. May isang matanda po, tinulungan namin, pero mali pala. Nanginginig ang boses ko. "May nangyari po. Maraming nasaktan, anak," sabi ng pari. "Lahat ng kasalanan ay may kapatawaran, basta't tapat ka." Pero bago pa ako makasagot, napansin kong bumagal ang tunog ng hangin. Naging parang humihinga ang paligid, at sa maliit na siwang ng kumpisalan, nakita ko ang kamay ng pari. Kulay abo, mahaba ang kuko, at sa pulso, may itim na tali ng rosaryo. Napaatras ako, pero tahimik lang siya. "Hindi ka patapos," bulong niya. "Kailangan mo pang tapusin ang sumpa." Lumamig ang paligid, naglaho ang tunog ng radyo. At sa dilim ng simbahan, unti-unting nag-iba ang boses niya. Hindi na boses ng pari, boses ng matanda. "Maraming salamat sa pagligtas sa akin, Rico, pero ang mga kaluluwa, kailangang may kapalit." Naramdaman ko ang hangin na parang humigop ng liwanag. Ang mga kandila, isa-isang namatay. At sa gitna ng simbahan, nakita ko siyang muli, ang matanda. Pero ngayon, nakasuot ng sutanang itim, parang pari. Ngumiti siya. "Ang lahat ng dasal mo, tinanggap ko na." Tinakbo ko ang labasan. Binuksan ko ang pinto. Pero sa labas, wala ng araw. Walang tao, walang mundo, puro abo. "Hindi mo ako malilisan," bulong niya sa likod ko. "Dahil ikaw na ang susunod." Nang lingunin ko, wala na siyang muka. Parang usok na lang, umiikot, pumapasok sa dibdib ko. At sa sandaling iyon, nakita ko ulit lahat ng alaala. Ang bahay, ang apoy, si nanay, ang mga bote ng gamot. Lahat ng iyon, bumabalik sa loob ko. Nang magising ako, nandito na ako, sa bahay. Lahat normal, parang walang nangyari. Pero sa salamin, habang nag-ayos ako ng buhok, napansin kong may bakas sa mata ko. Pulang-pula. At sa sulok ng labi ko, may ngiti na hindi ko sinadya. "Ang mga sumpa," sabi niya, "hindi natatapos. Naglilipat lang ng katawan." May mga lihim na mas mabuting ilibing sa dilim. Dahil kapag sinubukan mong ilabas, baka hindi na ikaw ang lalabas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Marami pang kwento ng dilim, ng hiwaga, at ng katotohanang hindi natin kayang ipaliwanag. Ito ang Aswang Confessions, kung saan ang bawat kumpisal may kabayaran.